Nako, heto na mga kababayan, nagdeklara na. Nako po, paktay na, pulong, sumabog na. Nagulantang ang lahat, breaking news. Nako, heto po mga kababayan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa social media. At eto nga po, no? Mula po sa ang balita ngayon ay eto po mga kababayan, Marcos Jr. admin, pinaiigting ang pag-secure ng 408 billion na bagong utang. Aray ko po, utang na naman, ano to? Halos dumoble ang pangungutang ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. matapos umabot sa 408.2 billion ang gross borrowing ngayong Enero 2026 mga kababayan. Malayo sa 213.1 billion na sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ayan mga kababayan, dumoble po Aray ko po, dumoble ang utang. Okay, ang pag-secure ng utang, bagong utang sabi dito Grabe, sabi nga ni Congressman Brasaga, no, sabi niya po wala na talagang ibang alam ang gobyernong ito, na solusyon sa mga problema ng ating bansa kundi ang pangungutang. Ayan. Ano po ang inyong masasabi diyan? Ito ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Skig, yun lang ang talent yun lang. Yun pala ang talent ni President Bongbong Marcos Jr. ang mangutang. Nako, sabi po dito ni JC secure na sa maleta, aray ko po. Ang problema nga nito, utang sila ng utang, hindi naman napupunta. Na hindi na ibabalik sa taong bayan kung di napupunta sa mga maleta nila kinukurakot. Nako po. Sabi po ni Hans, sige na. Mga supporters ni Bangag, ano sa inyo about sa utang na ang mamamayan ang magbabayad na walang direksyon kung saan mapunta ang inutang. Correct, di ba? Bakit kasi kailangan pang mangutang? Di ba? Kung, di ba, hindi ba nila naiisip mga kababayan, sila utang sila ng utang, no? Pero itong mga politiko, nakaw ng nakaw. So, umuutang kayo para nakawin lang, ganun ba? Umuutang kayo para ipanakaw lang sa kanila. Bakit ganun kayo sa gobyerno? No? Umuutang kayo para ipanakaw lang. Maaaring, meron kayong share, di ba? Share yan, di ba? Parang share it. Okay? Share it to the Marines. Share it to the crocodiles. Ayan. Sabi po dito ni Raya, tinatarantado naman tayo ng harap-harapan. Oo nga Hindi pala tsunami ang lulunod sa Pinas. Yung tax na yan, ang lulunod sa lahat ng tao sa Pinas, tapos tataas ang presyo at bababa ang palitan ng pera ng Pilipinas. Correct, no? Akala talaga natin yung problema, yung baha. Dahil marami po ang namamatay, hindi pala. Malulunod pala tayo sa utang mga kababayan. Utang pala ang papatay sa ating lahat mga karabinate. Ay nako, ano po ang inyong opinion dito? Sa bagay, ito may komento dito, sabi dito, sana yun, yung tungkol sa investors. Sabi dito, di tayo mabubuhay sa utang, walang investors na pumapasok at pinipilit kang pagtakpan ang totoong sitwasyon. Idadaan sa ayuda sa piling ilan lang. Correct. Di ba? Wala kasing mga investors na pumapasok sa Pilipinas. Kaya tayo ay uutang kasi wala tayong income generating something. Di ba? Walang nag-generate ng income sa atin Kaya utang ng utang ang gobyerno. Tayong mga mamamayan, no? Tayo lang po ang nag-generate. Pero coming from the foreign investors, wala no? Wala, bagsak ang Pilipinas. Nako po.
Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at syempre, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan muna natin to mga kababayan. Ako, umamin na. Akala mo naman mananalo, di ba? Eto po mga kababayan, ha? Si attorney pala ito. Si Attorney Jesus Falces na isa pong masugid na kritiko ng Duterte ay nagdeklara na rin. Ginaya na po si VP Sara. Sabi niya po dito, I now declare my intention to run for senator in 2028. No more excuses. Ayan ko, aray ko po, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan kung hindi ka lang ob na dilawan, di ba? Kung hindi ito dilawan, masarap pakinggan kasi ngayon pa lang, parang ang tapang mo, di ba? Pero kung susuriin mo ang kanyang pagkatao, no? Susuriin mo ang kanyang political leaning, ay nako, wag na natin iboto to. Ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang sinasabi na namin sa iyo, Falces, no? Ngayon pa lang sinasabi na namin sa iyo, olats ka, di ba? O kayo mga kababayan, iboboto nyo ba itong katulad nitong ni Jesus Falces na ito? Diba? Ay, nako. Ito po ang kabuuan yan mga kababayan na balita. Ito po mula sa Masang Pilipino. Sabi po dito, nagdeklara si Attorney Jesus Falces sa kanyang intensyong tumakbo bilang senador sa 2028 kasabay ng muling paghamon niya sa debate kay Rowena Guanzon ukol sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Falces na tumanggi umano si Guanzon na makipagdebate sa programang pinangunahan ni na Attorney Clint at Montulfo dahil hindi na umano siya kandidatong senador noong panahong iyon. Dahil dito, inanunsyo ni Falces na ang kanyang planong pagtakbo bilang senador sa 2028 upang wala na umanong maging dahilan si Guanzon para tumanggi sa debate dahil sa tanong kung dapat bang ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayan, hinahamon pala nito si... Kung makakatikim ka kay Attorney Rowena Guanzon, no? Di tingnan po natin, no? Pagdating po ng kampanya. Kasi parang nakikita ko ngayon, kaya hindi ka gustong patulan ni Guanzon, no? Kasi, parang hindi ko lang masabi, hindi ko lang pero parang ob kang diba? Yun ang nakikita ko. Ayaw kang patulan ni Guanzon kasi mababa ang level mo. Diba? Ganun po ang nakikita ko dito. Well, anyway, kung gusto nilang magdebate, antayin po natin yung 2028. Magdebate sila. Who cares sa inyo? Diba? Anong pakialam namin kung makipagdebate kayo? Napakarami. Alam mo, hindi ngayon importante ang debate. Tingnan nyo si VP Sara, hinahamon nila makipagdebate sa kanila. Okay? Sa dami-dami ng problemang kinaharap ni VP Sara, sasabay pa kayo. May impeachment yung tao, sasabay pa kayo. Nga? Antayin nyo na lang yung 2028. Makipagdebate kayo hanggang gusto nyo sa 2028 mga kababayan. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, sabi na may balak si Akla. Yun nga no? Kahit barangay tanod, hindi to mananalo, sabi po ni Marver. Ayan. He should at least excuse his face. Aray ko po. Kangkungan diretso. Ayan. 8 diretsong, dilawan yan di ba? Dahil, 8 diretso po ang kalalabasan yan. Sabi po ni Guy Ber, hindi naman masamang mangarap, nag-iingay para makilala at tumakbo ng posisyon. Pero halos lahat ng populasyon ng bansa ang basher niya. Aray ko po. Siya ba yung nagnakaw kay Chris Aquino or yung kapatid niya? Alams na, magiging korupto in the future. Kahit ngayon, korrupt na yan. No? Huwag nang sa future. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, magiging korrupt yan Ay, korrupt talaga ito. Itong pagmumukhang ito. Korrupt. Pag tingin ko nga dito, bayaran yata ito Yun ay opinion lang natin. Tingin lang po natin yun. We don't have any evidence, pero from the looks of it, no? At sa kanilang mga salita, parang bayaran talaga to. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video
pasok. Interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na abot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga, no, pag-usapan natin itong si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. No? Siya naman yung nakabantay doon kay FPRRD. At sa isa sa mga interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ang bahay ni Congressman Paulo Duterte ay planong halughugin ng isang congressman. Yan ang isiniwalat. Kaya nung narinig ito ni Congressman Paulo Duterte ay nagalit siya. At pakinggan natin kung ano ang statement niya patungkol dito. Ay alam naman natin itong si Kong Paulo, matapang na tao ito hindi ito papayag so mamaya pakikinggan natin si Congressman Paulo patungkol po dito sa issue na ito Walang hiya na sila. Gusto na nilang halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Anong kinalaman ni Kong Pulong diyan? 'Di ba? Wala na ba kayong ibang magawa? Wala na ba kayong ibang masira sa mga Duterte? Halughugin niyo na yung bahay ng mga Duterte? 'Di ba? Yan po ay desperate move. Yan po ay nakakatawa. Tindihan, ito yan ang pag-uusapan natin Like, share muna itong video na ito at i-subscribe nyo para kayong mga bago pa dito sa ating channel. Updated kayo Walang bayad mag-subscribe. Okay? Umiinit yung ulo ko Umiinit yung ulo. Pati, unahin natin, pakinggan natin itong si Congressman Paulo Duterte. Kung kanang matibay nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Nakilala sa... Ang tanong, sino kaya ito? Sino kaya itong nagplano na halughugin itong bahay ni Congressman Pulong? Sino kaya ito? Congressman? Sige. I-ano nyo yan? Ituloy nyo yan. Ako'y naawa po sa inyo. Kung anong mangyayari sa inyo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Kasi ayaw nyo, hindi nyo matalo-talo ang mga Duterte? Itong si Kong Pulong, ayaw nga tumakbo ito ng nasyonal Pero siya yung binoto bilang congressman ng kanyang constituents. Bakit kayo insecure na insecure? Parang binabaliwala na nga ninyo ito sa Kongreso itong si Kong Pulong Diba? Hindi na nga ninyo binigyan ng sapat na budget ang kanyang lugar. Tapos ganyan pa kayo? Way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi... Sino kaya? Si Congressman Sandro? Nagtatanong lang tayo Sino ba ito? Si Congressman Ridon? Nagtatanong tayo yung mga congressman na medyo galit sa mga Duterte. Ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Panahon pa pala ito kay former President Duterte. Itong taong ito gustong mag-apply ng isang posisyon na hindi naman binigyan ni Duterte. So ngayon, galit-galitan na. Galit-galitan. Tapos gustong gumante raw, gustong gumante na kasi siya yung nasa posisyon ngayon, gustong halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Ganun ba yung istorya niyan? Grabe naman yan. Sino kaya yan? Napag-alaman namin na corrupt, hindi natanggap. Corrupt ka pala Kaya hindi ka tinanggap ng Duterte administration, di ba? Sir, Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras. That's good. Masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob.
Ublo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yeah. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Kasi mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, kung saan ko kasabot na, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng tiga Davao, Usmil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Kasi lulusot at lulusot talaga yung balita na yan eh. Meron talagang mga nandiyan ngayon sa administrasyon na hindi loyal kay BBM. Merong mga congressman rin dyan na nagpapanggap na kaalyado ng administrasyon pero plastikan yan. So alam ko naman na itong si Kong Pulong, marami pa rin yung kaibigan dyan sa administrasyon at sa mga kongresista dyan sa House of Representatives. At syempre, may nagpapanggap rin dyan ng mga kaalyado ni BBM pero loyal sa mga Duterte. Kaya So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, just comment down below. Yan, at maraming salamat po.